makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Init. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Yay! 27 ng buwan ng Marso. Itong petsa mo, Romel, adelantado ng isang araw. Excited na kayo. Sa ating mga headlines, halaga ng diesel nagbabadyang sumipa na hanggang 146 pesos kada litro. Aba, hindi lang yan. Sabi na ating bubit na gasoline boy. Bossing, sisipa ng 150 pesos kada litro sa susunod na linggo. Supply ng krudo sa bansa tiniyak ni Pangulong BBM na sasapat hanggang sa 30 ng Hunyo. Petron handang ibenta ni Ramon Ang sa gobyerno. Uy, magkano gusto ibenta ni Bossing? Don Ramon San Miguel Ang, ha? Pero siguro kahit na 50-50. Ayan. Samantala, presyo ng pagkain sa mga supermarkets tataas na sa pagpasok ng buwan na Abril. Nako, talagang tataas yan dahil lumalakas ang dollar na naman. Sumatsad na naman ang piso. Ngayon po ang palitan ng dollar. Ayon sa aming business correspondent Michael Yang, 60 pesos and 55 centavos ngayon. Wow! Grabe. Ikalawang araw ng transport strike idineklarang mapayapa ng PNP. Mga pro-Duterte lawyers
dumulog sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Barko ng Navy at isang Chinese warship muntik nang magsalpukan sa Pag-asa Island. Visiting Forces Agreement BFA ng Pilipinas at France. Pinirmahan ba? Okay yan. Heat index sa San Jose, Mindoro nagbabadyang pumalo sa mapanganib na antas. Mag-ina binaril. Yung anak patay, yung ginang sugatan sa Davao. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Nanganganib na sumampa na sa 146 hanggang 150 pesos bawat litro ng halaga ng diesel sa susunod na linggo. Batay sa pagtayo ng Means of Plots sa Singapore o MOPS trading sa nakalipas na 4 na araw. Ayon sa oil industry sources, kung magiging accurate o wasto ang projection, ang pump price ng diesel ay tataas ng mula 11 hanggang 12 pesos bawat litro o sa kabuuan ay papalo mula 118 hanggang 146 pesos per liter ng diesel. Para sa premium diesel naman, ang halaga nito ay posibleng sumirit sa 125 hanggang 156 per liter. Samantala, maaring walang magiging paggalaw naman ang halaga ng gasolina sa susunod na linggo. At kung meron man ang increase ay nasa 3 pesos per liter. O sa kabuuan ay magiging 115 pesos kada litro. At 11 pesos naman ang maring madagdag kada litro ng kerosene. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroong sapat na supply ng krudo ang Pilipinas hanggang Hunyo at 30. Batay-an niya ito sa kanyang pakikipag-usap kay Petron President and CEO Ramon Ang hinggil sa pagpasok ng fuel sa bansa. Ayon sa Pangulo, ginarantiya ng Company Chief Executive na hindi kukulangin ng bansa sa supply ng langis sa gitna ng nararanasang pandaigdigang krisis. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. In terms of crude oil supply, dahil pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas at may save iba ang presyuhan kapag nagpasok tayo ng crudo mismo, ng diesel, kaysa sa nagpasok tayo ng crude oil at tayo mag-refine. Mas mahal yung magpapasok ka ng refined na diesel na. At ang ika niya ay meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Naman ni Ang, nangako itong hindi pagsasamantalahan ng kanilang kumpanya ang sitwasyon at sa halip ay tiniyak ang kanilang kooperasyon upang mapanatiling matatag ang distribusyon ng produktong petrolyo sa mga susunod na buwan. Saan si boss sa RSA? Dapat nga si bossing Ramon Ang. Dapat siya ang nangunang malaki lang kita natin. Babaan ko na yung diesel. Tigil muna. Ayan. Kahit tigil muna. Huwag lang tataas. Wala nang increase. Bossing. Bilyones ng kinita. Samantala, muling kinalampag ni Senator Sherwin Gatchalian ang Department of Energy para imbestigahan at bantayan ang presyohan ng langis sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Ito'y batay sa obserbasyon at reklamo sa mabilis na taas presyo ng mga gasolinahan kahit luma nang nabili ang kanilang produkto. Pero paglilinaw ni Senator Gatchalian na hindi siya nag-aakusa na may sangkot na profiteering at hoarding. Nakikita na naamoy lang, Sen. Sabi pa ng senador na may kapangyarihan ang Department of Energy ngayon
sa ilalim ng emergency powers na ibinigay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Meron na pala eh. Ginagawa natin dapat noon pa. Para kay Gatchalian, meron pa ring negosyante mananamantala sa gitna ng krisis na dapat anyang patawan ng kaukulang parusa. Tagal. Samantala, kinuwestiyon ni Senator Loren Legarda ang Department of Energy kung bakit nasusunod pa rin ang replacement cost sa halip na ibatay ang presyo ng langis sa aktual na presyo ng pagbili. Dahil ang presyo ngayon ng langis ay mahigit na sa doble kada litro. Batay sa prinsipyo ng replacement cost, kahit na may nabili ng stock ng langis sa mas murang halaga bago ang panahon ng krisis, ay kailangan nila itong itaas ng presyo dahil ang kanilang bilhin sa susunod na stock ay sumirit na ng husto ang presyo. Bawal umanong sundin ang prinsipyo ng replacement cost alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Loren Legarda. Because it was a DOE that explained the replacement cost in behalf or justifying, so in short, yung stocks na bilhin nung hindi nung krisis, ibang presyo. Pero nung dumating yung krisis, may stock na siya sa dating presyo, pero inaakma sa presyo na tumaas sa world prices dahil daw bibili naman nila yung kapalit sa mahal na presyo sa mga darating na linggo. So, ang sagot muna ng DOE, ang gusto ko marinig, tapos Paliwanag naman ni DOE Undersecretary Wimpy Fuentebella, pag-aaralan nila kung applicable ang Supreme Court decision sa presyo ng langis hinggil sa replacement cost dahil ang desisyon hinggil dito ng kataas-taasang hukuman ay tungkol sa kuryente sa kaso na na-secure o ng NASECOR versus ERC. Wawa naman mga taga-Department of Energy. Naging whipping boy. Namumuro na lakay kay Senator Legarda. Siyempre, di naman pwedeng pagalitan. Si Bossing Ramon. Iba ang Bossing Don Ramon San Miguel Ang. Hindi mo pitik na ang politiko. Godfather yan eh. Pero tiniyak naman ni San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang sa publiko na hindi sasamantalhin ng Petron ang fuel crisis sa bansa, epekto ng tensyon sa Middle East. Ang kay Don Ramon Ang na siya ring may-ari ng Petron Corporation, tinitiyak niya na hindi sila kikita ng higit pa sa normal at handa siyang mas babaan pa ang kita. Bossing, sampulan mo nga. Handa rin naman ang business tycoon na ibenta ang kanyang Petron sa pamahalaan kung naniniwala itong mas mapapabuti ang pamamalakad sa kumpanya. Kasabay nito ay tiniyak din ni Don RSA ang 100% na cooperation upang makatulong sa mga Pilipino. Narito si Don Ramon San Miguel Ang ng Petron. Itong public service na to. And I promise the public, we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwalain sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung Petron sa akin kung tingin nila mas magaling sila magpatakbo di ba? So, in short, you have my 100% cooperation na tutulungan yung mga kababayan natin. Salamat po. Iba talaga ang Don Ramon San Miguel Ang. O kaya ba ipatawag ng Senado yan? Ng Kongreso? 100% ang cooperation nga niya lakay Bilhin nyo kung kaya nyo daw patakbuhin ng maayos. Gobyerno dyan.
Oras ganap na alas 4:25. Dumami pa sa 425 ang bilang ng mga gasolinahang pansamantalang nagsara sa gitna ng kinaharap na State of National Energy Emergency ng bansa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mula higit 400 ay bumaba na ang bilang sa 387 pero sa huling monitoring ng pulisya, 38 panibagong retail gas station ang dumagdag sa pansamantalang nagpadlak hanggang ngayong araw. Dahilan umano naman ito, kulang na sila sa supply ng produktong petrolyo, bagay na ipinaabot sa Department of Energy para maimbestigahan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Tuanyo. Base po sa initial na investigation na binigay ng mga NPCC, yung ating po Municipal Price Coordinating Council, sila po ay nawalan ng stock. At okay naman po nito, may mga retailer o stations naman po tayo na sila na nag-open naman dahil sila po ay nabigyan na po ng kapulang supply level sila. Pero ngayong araw ito, ang additional na nagsara ay 38 retail stations. Eto na mga misis, kapit. Tataas na rin ang presyo ng pagkain sa ng supermarket sa pagpasok ng buwan ng Abril. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, ilan po sa mga manufacturers ay nag-anunsyo na ng price adjustment sa kanilang mga produkto. Ayon kay Steven Kua, Pangulo ng samahan, nakabilang sa mga apektado sa pagtaas ng presyo ay ang noodles. Allah! Yung noodles natin dyan, ha? Pasta, canned goods, nako, o pagkaing dilata, nako, yung mga sardinas natin, yung mga bakang dilata, ha? Carne Norte lang. Carne Norte, gayon din ang bottled water. Batay sa ng pagtaya, ang price increase sa pagkain ay maaaring pumalo ng hanggang 10%. Dapat nang aksyonan ng Energy Regulatory Commission ang mga petisyon sa refunds at rebates sa mga bill ng kuryente. Ito ang ipinahayag ni Representative Christine Tutor kaugnay ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Ayon sa kanya, inaasahan na ang pagtaas sa singil sa kuryente dahil sa pagbagsak ng piso kontra dolyar at mas mataas na halaga ng imported na petrolyo. Bukod dito, dapat na rin umanong pag-aralan ang pagsuspindi sa VAT sa kuryente sa pagitan ng Abril hanggang Mayo ngayong panahon ng tag-init. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Mga abogadong kampi sa mga Duterte dumulog sa Supreme Court at hiniling na ipatigil impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Barko ng Philippine Navy at isang Chinese warship. Wow! Chinese warship, wala tayong panama dyan. Muntik nang magsalpukan sa Pag-asa Island. At maganda naman ito, good news, abay visiting forces agreement ng Pilipinas at France. Ayan. Pinirmahan na. At heat index, mga kuya, mga misis, nako, nagbabadyang pumalo sa mapanganib na antas. Abay, doon sa Mindoro ay posibleng uminit, sumipa ng 42 degrees Celsius. Ayan. At ito pa, ha? Ayan, makinig kayo, ha? Yung mga hampas sa lupa, ayan, baka pumalo din ng 45 degrees Celsius ang temperatura sa mga golf courses. Patay tayo dyan. Patay. Kaya huwag kayo magtipid, ha? Ayan. Ano gagawin, lakay? Kumuha ng mga umbrella girls. Para kumita naman yung mga umbrella girls. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, bossing. Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. At Kuyang Larry Francisco. Ateng, aloha. Alas 4:30.